Pag-asa is monitoring multiple weather systems within and outside the Philippine area of responsibility. Let's get the latest from Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Benison. Yes, good morning po. Alright, Benison, ano yung latest location nitong Dante and Emong and ano ang impact nito sa Pilipinas? Meron po tayong latest update regarding kay Typhoon Emong po. No? So as of 8 in the morning, ito po ay nasa typhoon category na. At huling namataan po, 220 kilometers west of Dagupan, Pangasinan. May taglay na hangin na 120 kilometers per hour na po malapit sa kanyang gate na at may pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. So kumikilos po ito south-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. And we have tropical cyclone wind signal number 3 as of 8 in the morning po na ating bulletin sa northern portion of Pangasinan and the western portion of La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, rest of La Union, ganyan din ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, central portion of Pangasinan, as well as the northwestern and western portions of mainland Cagayan and the western portion of Nueva Vizcaya. Signal number 1 is raised over Batanes, rest of Cagayan including Babuyan Islands, the western and central portions of Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Pangasinan, northern and central portions of Zambales, and the western and central portions of Nueva Ecija. So yung may mga signals number 2 and number 3, sila po yung dapat mag-ingat dahil direct na maapektuhan sila ng pabugso-bugsong malakas po na hangin, direct ang epekto nitong si Bagyong Emong, which can makasira po ng mga may hirang istruktura at mga ilang pananim at puno. Habang yung mga may signal number 1, asahan din po yung mga pabugso-bugsong hangin, possible na malagdagan pa yung ating mga wind signals na mga lugar, and then possible din na dahil ito ay nasa typhoon category na, ay magtaas pa po tayo ng wind signal number 4 mamayang tanghali po sa ating issuance at 11 in the morning. Samantala yung ating isa pang minomonitor po na si Tropical Storm Dante, as of 4 in the morning ay nasa 790 kilometers east and northeast of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 75 kph near the center and gustiness up to 90 kilometers per hour. At kumikilos po north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So base sa pinakahuling track po ng Pag-asa, itong si Tropical Storm Dante ay lalabas ng ating PAR papuntang Okinawa, Japan this afternoon, habang si Typhoon Emong naman po, we're seeing na magkakaroon nga ng pagliko or magre-reverse po ito ng direksyon. No? Kung manggagaling ito sa, kung kumikilos ito in the last few hours po pakaliwa, kikilos na po siya for today, pakana naman po at paakyat. So we're seeing na magkakaroon ito ng close approach over Pangasinan at maaaring magkaroon din po ng landfall somewhere dito sa mga areas po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. At tatawarin po ang natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, possible po by tomorrow nasa may bahagi na ito ng extreme Northern Luzon ng umaga, at pagsapit ng Sabado ay patuloy pa itong hihina at paakyat papunta rin sa may Okinawa, Japan, hanggang sa possible makalapas po pagsapit ng Sabado as a low pressure area. And the rest of Luzon, yung mga hindi po natin nabanggit na lugar na may signals, plus malaking bahagi ng Visayas, is affected by the enhanced southwest monsoon or hanging habagat. Pinalalakas po ng dalawang bagyo. Pinakamalalakas pa rin yung mga pag-ulan natin in some parts of Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, and Western Visayas. Possible pa rin tayong magtaas po ng mga heavy rainfall warnings every 3 hours po yan. So dapat mag-ingat po sa mga pagbaha at paghuhon ng lupa. At laging makipag-coordinate niya sa inyong mga local government units. Alright. Benison, I understand there's also another LPA that we are monitoring right now outside our Philippine area of responsibility. Ano ba yung track nito? And meron ba itong posibilidad din na makapag-interact sa dito kay Emong or kay Dante? Yes, indeed. Meron po tayong minomonitor na isa pang, actually, kung low pressure area siya in the past few days, ngayon pong alas 8 ng umaga, ito yung naging isang tropical depression na rin or mahinang bagyo. And latest location nito is around 2,080 kilometers east of southern Luzon. And based po sa ating analysis, moving northward po ito, no? Kaya ang ibig sabihin po niyan is maliit lamang ang chance na ito ipapasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi naman po directly makaka-apekto sa ating bansa. Pero magiging malaki po yung influensya nito for next week dahil pagsapit niya doon sa may northern portion ng Pacific Ocean is posible rin itong mag-enhance ng southwest monsoon. Yeah, Benison, binanggit mo kasi si Dante at si Emong, meron indirect effect sa atin, no? Sa
sa habagat, no? So are you saying na yung ulan na naranasan natin over the weekend, mas malalakas pa ang ma-expect natin possibly today and tomorrow dahil sa dalawang weather system na ito? Based po dun sa ating analysis naman, itong si Bagyong Dante is nasa labas na ng far by weekend. Then ito naman pong isang minomonitor natin na si Bagyong Emong, yung mas malapit po sa ating kalupaan. Possibly po by weekend is nasa may hilaga na po ng Batanes. Okay. So nandyan pa rin yung influence po ng southwest monsoon or enhanced habagat po dito sa mga areas po sa may western sections po ng Luzon and Visayas. Kaya may mga kalakasan pa rin yung ulan in some areas sa Ilocos region, Zambales and Bataan. Tapos mababawasan yung mga pag-ulan in some areas of central and southern Luzon. Itong another LPA nga na ngayon ay tropical storm na nabanggit mo kanina, no? May posibilidad ba ito na matunaw along the way? And of course, we would like to know ano yung magiging weather condition by next week kasi sona na ng ating Pangulo sa Lunes. Yes, given po yung condition sa paligid po nitong bagong tropical depression, favorable po. So ibig sabihin, posible pa itong lumakas sa mga susunod po na araw. And ina-expect nga din natin na siya naman, pagkaalis po nitong Bagyong Dante and Emong, ito na mga bagong tropical depression na inaasahan natin lalakas pa at aangat sa may Pacific Ocean, ang siyang magpapaibayo naman po ng southwest monsoon for next week. Kaya affected pa rin po ng mga pag-ulan itong western Luzon, bagamat indirect nung nasa labas na bagyo, habagat po ito. Walang tigil to, Walang Benison. tigil. So until Alright. next week, we'll be expecting rains pa rin. Yeah, and we'll keep updating with Pag-asa. But thank you, weather specialist Benison Estareja.